So I'm sure everyone is ready na. Ready na po siguro si Ornaline from Toronto. Ready na rin po si Vivina from Camarines Sur. Let's go. Let's dive right into the Word. Matthew chapter 18 verse 21 to 25. Napagkabanggit ko pa lang po ng Matthew 18. Oh, by the way, Matthew 18, 21 to 22. Okay? So pagkabanggit ko pa lang ng Matthew 18 yung iba sa alam ko na po yata ang pag-uusapan natin today. Okay, Matthew 18, 21. Sabi dito, then Peter came to Jesus and asked Jesus, Lord, how often should I forgive someone who sinned against me? 7 times? Verse 22, no. Not 7 times, Jesus replied, but 70 times 7. Everybody read that again with me. Then Peter came to him and asked the Lord, Lord, how often should I forgive someone who sinned against me? 7 beses po ba? Ang sabi ng Panginoon, hindi 7 beses, kundi 70 times 7 equals 490 times. Pag-uusapan po natin ngayon, pinamagatan ko kung kailangan nyo ng title, Forgive What I Cannot Forget. Paano ba ako makakapagpatawad sa isang bagay na hindi ko makakalimutan? Naniniwala ako napaka-beneficial, helpful po nito, kundi man sa inyong mga kaibigan kakilala, or even for sure, at some point in your life, kung kayo po ay masasaktan o ma-offend, naniniwala kong kakailanganin po natin ito. Lalo na po na ang subject ng forgiveness is actually a sensitive topic. Kahit po yung mga die-hard Christians, minsan nag-i-struggle po sila na magpatawad. Mga malalalim na pong Kristiyano, pero minsan may mga panahon sa atin na parang nahihirapan po tayong ipagkaloob ang pagpapatawad. Kahit pa alam natin ang mga benepisyo ng pagpapatawad. Think about it. Kapag ang isang tao ay nagpatawad o marunong magpatawad, nakakaranas siya ng healthy relationship. Improved ang kanyang mental health, lesser anxiety, lesser stress, low blood pressure, stronger immune system, mas malakas na puso at mas mataas na self-esteem. Kung titignan nyo lahat ng benefit, sino ba naman ang ayaw na tayo ay magkaroon ng improved mental health? Ayaw ng healthy relationship? Sino ba naman ang ayaw na magkaroon tayo ng low blood pressure or stronger immune system? We all want to have that. We all want to experience that. And as a Christian, especially if you've been a Christian long enough, for sure sa simbahan po na inyong inaatinan or dito po sa Kamanaba where you are part of the global family, narinig nyo na po paulit-ulit na sinasabi sa atin ng Panginoon that as Christians, we ought to forgive those who have offended us. Lahat ng tao nakasakit sa atin, mga tao na meron po tayong sama ng loob, as a Christian, we are commanded to forgive them. Posibleng ang dahilan ay hindi natin alam kung paano nga ba tayo makakapagpatawad sa ating Panginoon. Ito rin po siguro ang dilema ni Peter kung saan tinanong niya ang ating Panginoong Hesus, question niya ang limit ng pagpapatawad na pwede niyang ibigay. Kaya nung tinanong niya ang ating Panginoon, Lord, hanggang ilang beses ko po ba pwedeng patawarin ang aking kapwa? Or siguro sa ating kapanahunan, pwedeng tinatanong natin, ilang tsansa po bang ibibigay ko? Pangalawang tsansa na ho kasi niya, pangatlong tsansa na po kasi niya. Pakiramdam ko, parang inaabuso niya na po ang aking kabaitan. Hanggang ilang beses ko po ba pwede at dapat patawarin ang aking kapwa? Ano sabi niya, 3 beses po ba? No, that's interesting, no? Na nagbigay ng number itong si Peter, which happens to be related sa kanila pong tradisyon sa Jewish culture, kung saan meron po silang nakagawian, no, sa Jewish culture, na ang pagpapatawad ay hanggang 3 beses. Meaning, parang sa unang beses pwedeng patawarin mo, pangalawang beses medyo namumuro ka na, pag pangatlong beses bingo ka na. At para sabihin niya na, Lord, ilang beses ko ba dapat patawarin ng aking kapwa? 7 beses ba? Naalala niyo sa verse na yan? 7 beses ba? Parang nung sinabi niya yung 7 beses, comparing sa kanilang tradisyon na 3 beses, parang generous pa nga itong si Peter para sabihin niyon. Parang napatanong nga ako minsan at sinabi ko sa Panginoon, Lord, kung sasabihin ni Peter na 7 beses dapat magpapatawad at sasabihin ni Jesus na 490 times dapat ako magpapatawad, can we really put a number on forgiveness? Absolutely no. Naniniwala kong hindi natin dapat lagyan ng numero ang pagpapatawad. Kung hindi ko dapat bigyan ng numero, Pastor, bakit sinabi ni Jesus na 70 times 7? At kapag kinumpute po ninyo yung 70 times 7, come on, put that in the chat. 70 times 7 is equals to, okay, that's right, 490. Okay, 490 na in the Greek,
Okay? It implies dun sa word na ginamit dito na yung 490 is actually not a number 490, but it speaks of unlimited. It speaks of boundlessness. Ibig sabihin, walang hangganan yung sinasabi ng Panginoon. So nung tinanong ni Peter si Jesus Christ, Lord, ilang beses po ba akong dapat magpatawad? Sa Greek, ang ibig sabihin ng Panginoon, walang hangganan dapat ang iyong pagpapatawad. Bakit? Kung 490 man, naniniwala ako na kung kaya mong patawarin ang iyong kapwa ng 489 times, yung pang 490 mukhang hindi na magiging problema sa inyo. Bakit? Kasi nagkaroon na ng nakasanayan mo na, naging part na ito ng lifestyle mo, na ikaw ay nagpapatawad sa mga taong nakaka-offend sa iyo. Amen? Bakit nga naman? Okay, natin papatawarin ng isang taong hindi ka patapatawad. Pastor, hindi mo alam ang ginawa po niya sa akin. What they did to me is unforgivable. Hindi ko po siya kayang patawarin. Nagsinungaling po siya sa akin. They mistreated me. They hurt me. They took advantage of me. They misunderstood me. They offended me. And I believe all of us have been there. Lahat po tayo marahil na pagsinungalingan na, lahat tayo na mistreat na, hindi naging patas at tama ang trato sa atin, nasaktan tayo, pinagsamantalahan ang ating kabaitan, pinagsamantalahan yung ating pagiging matulungin, na misunderstood tayo, chinismis tayo, ginawan tayo ng kwento, na offend tayo. All of us have been there, but we don't have to stay there. Lahat tayo nakarating na doon sa sakit na yan, pero hindi kailangan, hindi po required na tayo ay manatili sa sakit na ito. In fact, even our Lord Jesus Christ ay naging klaro po sa atin at hindi po niya inilihim sa bawat isa sa atin na kung yung sakit, yung pagsisinungaling na nararamdaman natin is actually something na hindi niya nilihim, bagkus sinabi ng ating Panginoon, imposibleng hindi ka dumaan sa mga bagay na ito. Tignan po ninyo ang Luke chapter 17 verse 1. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus doon sa mga disciples, it is impossible that no offenses should come. Napansin nyo? Even our Lord Jesus Christ are telling His disciples, imposibleng hindi kayo ma-offend. Imposibleng hindi kayo masaktan. Imposibleng hindi sumamangin yung mga loob. Sa King James Version, ang sinasabi ng King James Version, offenses must come. Darating siya sa ating buhay. But again, darating na pagsisinungaling ka, darating na masasaktan ka, darating na ikaw ay iti-take advantage, but you don't have to stay there. So anong bilin sa atin ng ating Panginoong Hesus? Verse 3. Ang sabi ni Jesus sa atin, so watch what you do. Amen? Put that in the chat. Stephen, watch what you do. Lagay nyo yung pangalan ninyo. Let's say, Amia, watch what you do. Okay? Jelly, watch what you do. Bantayan mo ang iyong ginagawa. Ano ang sabi ni Jesus Christ? So if your brother sins, kung siya'y magkakasala, i-rebuke mo siya. Kung magre-repent siya, patawarin mo siya. Verse 4, if he sins against you 7 times in one day, and each time he comes to saying, I repent. Kahit pa 7 beses siya nagkasala, kung magre-repent siya, kung hihingi siya ng tawad, you should forgive him. And verse 5, ang sabi, the Apollos said to the Lord, Lord, make our faith greater. Natawa naman ako doon. Kasi sinabi ni Jesus, kahit magkasala ang tao sa iyo ng 7 beses sa isang araw, patawarin mo pa rin. Ang sabi ng mga disciples, parang hirap yata na yun. Sige Lord, patatagin nyo na lang po ang aming mga pananampalataya. Bakit po? Let me break it down to you. Ini-instruct ni Jesus yung kanyang mga follower, i-rebuke nyo ang kasalanan. Ibig sabihin, yung kasalanan dapat yan kino-call out. No? Dapat yan inire-rebuke. But, kung ni-rebuke mo ang kasalanan at sila ay humingi ng tawad, okay? Kahit pa magkasala sila ng paulit-ulit, patawarin mo pa rin sila. Ang sabi ni Jesus. Yung mga apostle na-realize yun, parang grabe, 7 times in one day, Lord, papatawarin pa namin. Parang nananadya na po yun. Parang abuso na po yata yun. At nung na-realize nila yung challenge ng Panginoon for a radical forgiveness, sabi nila, Lord, increase our faith. Kung kami lang, hindi po namin kaya. Di ba ganun naman tayo? Maaaring sinasabi ng Panginoon sa atin at pinapaalala sa atin ng Panginoon. Ako mismo, niremind ako ng Panginoon na gusto ng Panginoon na i-increase ko yung pananampalataya ko na kung ano man yung ginawa sa akin ng ibang tao o may gagawin man po sila, ito man ay mangyari 7 beses sa isang araw, I have this preconceived decision right now to say, Lord, whatever it takes, I want to decide to forgive these people. Alam ko, nasaktan tayo ng ex natin. Pwedeng inabuso ka ng iyong tatay. Yung teacher mo, minaliit ka. Ang boss mo, hindi naging maganda ang trato sa'yo. Okay? Ang boss mo, hindi naging maganda ang trato sa'yo. However, gusto ko i-remind ka, kapatid, that God wants you to be an overcomer.
God wants you to succeed. Hindi ka nilikha ng Panginoon para magtanim ng sama ng loob. He did not created you for hatred. Amen? In fact, naniniwala ako na practically speaking, what God and what Jesus is telling us is actually beneficial din sa atin sa maraming bagay. Like, ako naniniwala pag marunong ka magpatawad, makakatipid ka. Kasi maraming mga ospital ngayon, marahil pwede nang lumabas yung pasyente kung marunong lang magpatawad. Kasi posible na yung nagiging dahilan kung bakit tayo lalong nai-stress, na high blood, okay, at nagkakasakit is because of that guilt or even hurt and pain that we felt. Kaya magtataka ka pag nagpa-check up ka, nagpa-laboratory ka, walang makitang problema. Okay, pagkain mo, hindi mo rin alam, minamatsyagan mo, pero parang pakiramdam mo, parang okay ka naman. Tinignan mo lahat, binamatsyagan mo, hindi ka kumakain ng sobrang tamis, hindi ka kumakain ng sobrang alat, kasi nga parang iniisip mo, baka sa mga kinakain ko to. And yes, sometimes, it's not about what you eat. Most of the time, it's all about what's eating you. That depression is eating you, that bitterness is eating you, yung anger na yan is eating you, kinakain ko nung sakit na yan, nung hatred, nung unforgiveness na yan. And I believe God is reminding you, and this is a wake-up call for most of us, na pinapaalala po ng Panginoon sa atin, let us learn to forgive. Everybody say, Lord, make our faith greater. Tuluan mo po kaming magpatawad po sa mga taong nakasakit sa amin. Come on, put that in the chat right now. Amen? And I want to convince you to forgive. No? And I want to teach you the Word of God for us to learn how to forgive. And maybe you are asking on that other side of the screen, Pastor, okay, mukhang madaling sabihin, mahirap gawin, pero bakit ako dapat magpatawad? First of all, no, kaya tayo dapat magpatawad kasi hindi naman tayo nagpapatawad dahil deserve nung pinapatawad natin yung kapayapaan. Kung hindi niya deserve ng kapayapaan because of what they did to you, at least ikaw deserve mo yung kapayapaan. Hindi naman na mababago ng pagpapatawad ang nakaraan. Ang nangyari na eh. Pero yung pagpapatawad, pwedeng mabago ang iyong future. Hindi mo na mababago ang ginawa nila sa iyo, nasaktan ka, no, dumaan sa sakit ng iyong nararamdaman. Hindi mo na mababago ang nakaraan, pero definitely you can change your future. Forgiveness, I believe, is possible. Mahirap ang pagpapatawad, but it is possible. Pastor, ang tanong, how? How will this forgiveness magiging posible sa aking buhay? Number one, forgiveness is possible if you will pray for them. Okay? Forgiveness is possible if you will pray for them. I hope it's not too much to ask you. Put this in the comment section para habang tinatype mo, para mo na rin kino-confess. No? Ang pagpapatawad, posible kung magsisimula akong manalangin para sa kanila. Forgiveness is possible if you will pray for them. Hindi ko sinasabing madali ang forgiveness. Hindi ko minamaliit ang sitwasyon at ang sakit na yung nararamdaman. Ang sinasabi ko lang, ang forgiveness, kahit mahirap, posible. Paano siya magiging posible? Kung matututunan mong ipanalangin ang mga taong nakasakit sa iyo. Saan ang biblical context nito at ang biblical reference nito? Luke chapter 6 verse 28. Luke 6:27 first. Okay, let's read 27 first or 28, okay? But to you, okay, who are willing to listen, I say, love your enemies. Put that in the chat. Love your enemies. Paano? Do good to those who hate you. Come on now. That is a very challenging verse right there. Mahirap nang basahin, mahirap pang gawin. Biruin mo, sabi ng scripture sa atin, mahalin nyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng kabutihan sa mga taong kinagagalitan ninyo. Ang hirap po yan. Kasi pag galit ka, usually ang gagawin mo masama, ang sasabihin mo masama, ang ipapakita mo masama. Hindi mo papakita ng mabuti, hindi mo sasabihan ng mabuti, hindi mo siya pupurihin. Kung pwede nga lang, sabihin mo yung mga masasakit na salita sa kanya. Amen? Ano sabi ng next verse? Bless those who curse you. Pray for those who hurt you. Come on now. So hindi ka lang basta gagawa ng mabuti sa kanya, pagpapalain mo yung mga nag-confess ng sumpa sa iyo. Come on, Lord, grabe naman, pahirap ng pahirap. And pray for those who hurt you. Verse 20, next verse. Verse 30. So if someone slaps you on one cheek, kung sasampaling ka nila sa kaliwang pisngi, i-offer mo yung kabila. If someone demands your coat, offer your shirt too. Ay grabe. Amen. Ang hirap yata. Sabi mo, lagay nga sa comment section, parang pahirap ng pahirap. Ano sinasabi ni Jesus Christ dito? But to you, who are willing to listen. So he was referring to somebody who are willing to listen. So kung willing ka raw makinig, ang sabi ng Panginoon, alam kong mahirap, alam kong hindi itong logical, alam kong hindi ito ang iyong nakasanayan, but love your enemies. Gumawa ka ng mabuti sa mga tao na nakasakit sa iyo.
Gumawa ka ng mabuti sa mga taong kinagagalitan mo. In fact, sabi ni Jesus Christ, i-level up natin, pagpalain mo ang mga sumumpa sa iyo and pray for those who hurt you. Yung prayer na yan, medyo madali sa iba. Lord, sige, pagpe-pray ko. Pagpe-pray ko, mamatay na, madapa na sana, o kaya mabilaukan. Pero ba't kailangan ipag-pray? Okay? Okay na po ako dun sa, sige, gawan ko na lang na mabuti, pagpe-pray ko pa. Amen? Yung mga prayer ko nga po, hindi na magkasya sa dami ng ipagpe-pray ng prayer items ko. Isisingit ko pa yung prayer item niya. Many years ago, I asked the same question. Sabi ko kay Lord, hindi ba okay gawa na lang na mabuti? Ba't kailangan ko pang isama sa aking panalangin? Napaka-intimate ko kasi ng prayer, di ba? Parang yung sinasama mo sa prayer mo, those people that you love, yourself, di ba? Pinapanalangin mo ang iyong kinabukasan, pinapanalangin mo ang welfare mo, well-being mo. Pero alam nyo, na-realize ko na kapag tayo po ay nananalangin, at lalo na kapag pinapanalangin po natin ang ating mga kaaway, kapag nananalangin ka, yung puso mo kumukonekta sa puso ng Diyos. At kapag yung puso mo kumonekta sa puso ng Diyos, nagiging posible ang pagpapatawad. Nagiging posible siya. Kasi yung puso ng Diyos nagiging puso natin. Pastor, hindi mo alam ang ginawa niya sa akin. Inalipusta po ko niyan. Siniraan po ko niyan. Ininsulto po ko niyan. Di ba po ang sabi ng Bible, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Okay? Although hindi naman yun ang kontekstong sinasabi sa atin. Hammurabi's Code yan kasi nakasanayan ho nila noon na kapag gaganti ka, kung ninakawan mo ko ng isang baka, gagantihan kita ng isang baka din. So kung kinuha mo mata rin ang kapalit. Pero yun nga yung sinasabi ng ating Panginoon. Yun yung inyong nakasanayan. Pero ang sinasabi ng Lord sa atin, forgive those who have offended you. Di ba naalala nyo sa Matthew chapter 6? Tinuruan po tayo ng ating Panginoong Hesus na manalangin. Ano po ang nakalagay doon sa panalangin na yun? Di ba? Lord, forgive our sins as we forgive those who sinned against us. Remember that? Di ba? Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive our sins as we forgive those who sinned against us. Sa Tagalog, patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa atin. Most of us, for many years, itong prayer na to nire-recite natin lagi, but for so many opportunities na nire-recite natin, we don't realize the weight of that verse. Napakabigat po nung verse na yan. Para sabihin natin, Lord, patawarin mo kami kagaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Anong ibig sabihin nito? You are praying, you are asking God to treat you the way you treat others. Lord, patawarin mo kami kagaya ng pagpasok. Kung hindi ako nagpapatawad, parang sinasabi mo kay Lord na hindi kanya sinire-request mo, wag ka rin niyang patawarin. Gusto natin maging merciful pero merciless tayo sa ibang tao. Parang it doesn't work that way. We are asking God to treat us. Now, I'm not saying that it is easy, pero when we pray this prayer, we are asking the Lord to treat us the way we treat others. Because God, nakita nyo naman ang ating Panginoon, paulit-ulit niya sinasabi sa atin, love one another, forgive one another, di ba? Admonish one another, help each other, magtulungan kayo, magmahalan kayo. Bakit alam ni Lord na may mga conflict, may mga challenges and difficulty na darating, pero sa panahon na darating yung mga hindi pagkakaintindihan, tayo po na mga mananampalataya ng Panginoon ay kanyang pinapaalalahanan. Matuto po tayong magpatawad. Amen po mga kapatid. Ano sabi ng Colossians chapter 3 verse 13? Everybody read this aloud kahit hindi ko kayo nakikita at naririnig. Sabay-sabay natin basahin. Make allowance for each other's fault and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Patawarin nyo kami gaya ng pagpapatawad po namin sa nagkakasala sa amin. Tandaan mo kapatid, ang Lord, pinatawad ka, and because you have received God's forgiveness, with all the things that we've done sa ating Panginoon, sabi ng Colossians chapter 3, sabi ni Apostle Paul, you must forgive others. Pastor, ang hirap po niyan. Kaya nga sinabi ni Apostle Paul, make allowance for each other's fault. Meaning, i-anticipate mo na. Masasaktan ka niyan. I-anticipate mo na. Magkakaroon niyan ng hindi magandang impression sa iyo. Pwede kang masaktan. Amen? Pero sa panahon na ikaw ay ma-offend, learn to forgive them. Napansin ko kasi tayo, lalo sa panahon natin napakabilis nating ma-offend. Amen? Pero, mabilis tayong ma-offend, hindi tayo mabilis magpatawad. Pansin nyo ba yung gano'n, no? Malakas mang asar pero madaling mapikon. Malakas mang asar pero yun yung mas madalas mapikon. Kung sino yung madalas mang asar, di ba?
Diba? Pero ang sinasabi ng scripture sa atin, if we are quick to be offended, baka mas maganda rin, we are quick to forgive. No? Siguro kailangan na kung gagawin natin yan, madadagdagan yung Guinness Book of World Record natin. O try to beat it. Ano yun? Yung standard. Standard lang ano? Pinakamabilis na magpatawad. Bagong world record, di ba? Pinakamabilis na magpatawad. And again, I'm not belittling what you're feeling right now. Hindi ko sinasabing naging madali at hindi masakit. Masakit, mahirap. It is hard. But again, forgiveness is possible. Nagiging posible lang ang pagpapatawad. Ano daw po? Kung magsisimula tayong ipanalangin sila. I want to challenge you tonight. Pagkatapos po ng stream na ito, pagkatapos ng Inspire na ito, bago ka matulog, isama po niyo siya sa list ng inyong mga ipapanalangin. Number 2, forgiveness is possible if you will decide to forgive. No, nagiging posible ang pagpapatawad hindi lang kapag pinapanalangin mo ang mga tao na nakasakit sa iyo, kundi nagiging posible rin ang pagpapatawad kung magdidesisyon kang magpatawad. Naalala niyo po si Joseph sa Bible, di ba? Yung kanyang mga kuya, minaltrato siya, sinubukan siyang patayin. Binenta pa siya sa human trafficker. Meron siyang pagkakataong gumanti. Meron siyang pagkakataon to take advantage of his brother's weakness nung nandun na siya sa palasyo ng Ehipto. Pero ano sabi niya? No, you meant it for harm, but God meant it for good. Nakita niya yung purpose ng ating Panginoon. Napakahirap na desisyon na patawarin mo ang mga kuya mo o ang mga tao na hindi naging maganda ang trato sa iyo. Let alone, pinagtangkaan kang patayin. Ibinenta ka sa human traffickers. Hindi biro ito. Pero nagdesisyon si Joseph na patawarin ang kanyang mga kapatid. Si David, for example. Si David, di ba, sa wilderness, for many years, sabi nga ng maraming Bible scholars, for about 10 years, he was running away. No, tumatakbo ho siya. No, dahil gusto siyang patayin ni King Saul. Amen? At dumating yung pagkakataon na nasa isang kuweba sila, may pagkakataon siyang gumanti sa haring ito. Pero hindi niya ginawa. Bakit? Para sa kanya, isang malaking kasalanan na saktan ang inanoint ng ating Panginoon. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Yung forgiveness maaaring hindi logical, yung forgiveness maaaring hindi madali. Pero nagiging posible siya kapag tayo ay nagdesisyon na patawarin ito. Kung paano ang ama, pinatawad niya ang kanyang anak sa Luke chapter 15 na kinuha iyong kanyang inheritance, kinuha iyong kanyang mana at nagpakalayo-layo sa ibang bansa. Pero ang sabi ng scripture, itong bata na ito, amen, na sa kawalan ng salapi, kawalan ng hanap buhay, nag-apply bilang tagapag-alaga ng baboy. Naalala niyo ang Luke 15, prodigal son? Ang sabi ng scripture, when he came back to his senses, na-realize niya, ayoko nang mabuhay ng ganito. I don't have to stay in this failure. I don't have to stay in this pride. I don't have to stay in this mistake. I have to move to reconciliation and forgiveness. Bumalik siya sa kanyang tatay. He wants to be reconciled back to his father. And ano nangyari? Pinatawad siya. Tinanggap siya. Nirestore siya ng kanyang ama. Bakit to, mga kapatid? This is what the forgiveness that the Father modeled to us sa ating mga pagkakamali at pagkakasala. We have offended the Lord big time. We have sinned and continued sinning against our God. But because of His great love, because of His unmerited, unearned favor, yung kanyang grace, tinanggap po tayo ng ating Panginoon. Ang forgiveness, so hindi lang basta magdesisyon ka, pinapatawad na kita. Alam nyo, kasama sa forgiveness yung hindi na ako gaganti. Kasama yon, desisyon na hindi ka gumanti. Why? Because forgiveness is not just releasing the grievance. Forgiveness is releasing the urge to get even. Kumbaga parang pinapakawalan mo na, sige, hindi na ako gaganti. Hindi mo lang pinapakawalan at sinasabi mong hindi, okay, wala na, hindi na ako nasasaktan, wala na, pinapatawad ko na siya, okay ka na, quits na tayo. Pero sinasabi mo rin sa sarili mo, hindi ka nagagante. Alam ko, it sounds good, but it seems impossible sometimes. Kaya tas si Lord, dinala pa niya yun sa next level. Sabi niya, okay, wag mo lang patawarin, mahalin mo. Love your enemies. And in loving your enemies, kung nagugutom ang kaaway mo, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Romans 12 verse 20. Ano sabi ni Apostle Paul? Instead, if your enemies are hungry, feed them. Question, tingin po ba ninyo gutom ang inyong mga kaaway ngayon? Gutom ang mga tao nakasakit sa inyo? Gutom ang mga taong nanamantala sa inyo, nang scam sa inyo? Gutom kaya sila ngayon? Malamang, gutom sila. Pero kung sila'y gutom at may kakayanang pakainin sila, ang sabi ng Biblia, pakainin mo. Kung nauuhaw sila, give them something to drink. Bakit? In doing this, ang sabi ng Scripture, you will heap burning coals of shame on their heads.
Bakit daw? Kapag ginawa mo yan, na sila na nga nagkasala, ikaw pa nagpainom, sila na nga nagkamali, ikaw pa nagpakain, para mo silang nilagyan ng uling sa ulo, hindi mapapakali yan. Anong pumasok sa isip nito? Ginawan ko na ng masama, ginawan pa ako ng mabuti. And you will start to introduce Jesus to them. Hindi sila mapapakali kasi magkakaroon sila ng kahihiyan sa kanilang mga puso na ginawan ko na nga siya ng masama, ginawan pa rin ako ng mabuti. Na ipakita natin yung forgiveness na ipinakita ng Panginoon sa atin. Katunayan lamang po ito, mga kapatid, na ang forgiveness is not a feeling. Ang forgiveness is a choice. Amen? After all, napansin ba ninyo, kapag meron tayong kasamaan ng loob, meron tayong kagalit o nagalit ho sa atin, mapapansin ninyo na parang lumilit ang mundo natin. Kung nasaan siya, wala ka doon. Kapag kaating ka ng party, tatanungin mo muna, nandun ba si Marites? Nandun ba si Gerly? Kapag nandun, ayoko pumunta doon. Di ba? Parang lumiliit ang iyong mundo. Tama? Pero think about this. Kung magdidesisyon kang magpatawad, nagdidesisyon ka hindi dahil deserve nila, kundi magdidesisyon ka na, Lord, ano man ang bagay na tinuturo mo po sa akin, because of this incident, I am willing to learn. Kasi na-realize ko, mga kapatid, sa totoo lang, na kahit kaaway mo naman, may naidulot pa rin kabutihan sa'yo. Ha? Pastor? Wala, puro kasamaan niya, dinuluto niya sa buhay ko eh. Posible, yun ang nakikita natin. Pero think about this. Di ba? Dahil sa kanya, natuto ka magpasensya. Dahil sa kanya, natuto ka magpigil. Dahil sa kanya, natuto ka maging composed. Di ba? Minsan nga, may naidudulot pa na mabuti yung kaaway mo kaysa sa kaibigan mo minsan eh. Kasi kaibigan mo, uutangan ka pa nga. Libre mo akong milk tea, puro ganun lang lagi. Di ba? Gagawa ng okasyon para manlibre ka. O naligo ka, libre mo naman ako. O tama, gumawa pa ng okasyon para malibre ka. Pero yung mga kaaway natin, di ba, gumawa ng masama. Pero still, with the right perspective, you can always look at it at say, Lord, salamat. Siya po ang yung kaaway ko po ngayon, ang iyong leadership development strategy para sa aking buhay. O di ba nade-develop ka, no? Tinuturuan ka ng Lord na humaba ang pasensya mo, makapagpigil at maging composed. Okay? Maaaring hindi mo siya sinasabi, okay? Hindi mo siya nagagawa, mahirap kasi, but again, forgiveness might be a struggle, but forgiveness is possible. Can you just put that in the comment section? Forgiveness might be a struggle, but forgiveness is possible. Yes, they don't deserve your forgiveness. Yes, they broke your heart. Yes, na-disappoint ka. Yes, they disgust you. Nandidiri ka. Unfaithful sila. They let you down. Your friend let you down. Hindi sila marunong mag-apologize. They don't meet you halfway. Napaka-unfair nila. And forgiveness is not fair. Sige, nandun na tayo. But forgiveness is not justice after all. Diba? So hindi siya talaga fair. What do you want to end? Ano yung bagay na gusto mo? Magdesisyon ka, kapatid, ngayong araw na ito. No? Sa mga panahong ito. Amen? Ano ba ang gusto nating tapusin? Gusto ba nating tapusin na yung bitterness sa ating puso o tapusin yung marriage? It's between what are the things that you want to end. At least you make a decision. Gusto mo bang tapusin yung galit o tapusin ang inyong friendship? Tapusin yung resentment o tapusin yung relationship? Because unforgiveness will ruin, wreck, and destroy your relationship. Unforgiveness will pickpocket your joy. Nanakawan ka ng kapayapaan. Amen? So God is telling us, decide. No? It's not easy. Maaaring hindi immediately, but make a decision to forgive. Amen? Tignan nyo ang ating Panginoong Hesus. Even Jesus Christ, the first of His 7 last words at the cross, yung pinakaunang word ni Jesus Christ, before He was crucified, think about this, He was beaten, dinuraan, nilait, ininsulto. Pero anong unang lumabas sa bibig ni Jesus? Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Siguro sa pakiramdam mo, parang hirap gawin, pero Lord, forgive them. They don't know what they do. They don't earn it. Hindi nila deserve. Pero dahil pinatawad mo ako, hayaan mong yun ang mag-enable sa akin para makapagpatawad. Si Jesus Christ mismo, ang walking picture na ang forgiveness ay posible if you will decide. No? So forgiveness is possible when you decide to forgive them, when you pray for them. And number 3, forgiveness is possible if you will change the way you remember it. Okay? Put that in the comment section. Change the way you remember it. Paano daw nagiging posible ang pagpapatawad? Kung babaguhin mo yung paraan ng pag-alala mo doon sa ginawa sa iyo. Narinig na po ba ninyo yung kasabihang forgive and forget? Nag-work po ba?
Sinubukan po ba ninyo? Ako sinubukan ko, hindi nag-work. Sinubukan ko kalimutan, hindi nag-work. Maybe, just maybe, what if ang forgiveness is not forgetting? Na ang forgiveness hindi ka bibigyan ng amnesia. Na minsan talaga, kahit na pinatawad mo na, hindi mo pa rin makakalimutan yung nangyari. Kasi kung naabuso ka, hindi mo naman yung basta-basta makakalimutan. Kung may ginawa silang hindi maganda, hindi mo yun basta-basta magkakalimutan. But every time you remember what they did to you, you can always change the way you remember it. Hindi mo iniisip yung sakit na naidulot nito sa iyo, kundi inaalala mo ngayon ano yung magagandang naging epekto nung kanyang ginawa sa iyo. What they did to you is wrong, but it made you strong. Change your focus. Pumili ka. Saan ka magko-focus? Hindi mo makakalimutan yung mess, pero salamat sa Lord dun sa message na ibinigay niya. Hindi mo nakakalimutan yung test, pero salamat sa testimony na naidulot nito. Hindi mo nakakalimutan yung abuse, pero nakita mo yung purpose ng Panginoon in light of this abuse. So, palayain mo ang sarili mo, kapatid. Freedom, forgiveness is freedom. Let it go. Madali lang sabihin sa akin yan. Pero hindi ako nagsasabi. Si Lord mismo nagsasabi po sa atin, get rid of that anger. Get rid of that offense. Release that offense and embrace forgiveness. In fact, ang forgiveness nga sa Greek word, let it go eh. Send away. Get rid. Ephesians chapter 4 verse 31 to 32. Everybody read this with me. Get rid of all bitterness, all rage, anger, harsh words, and slander, as well as all types of evil behavior. Everybody read verse 32. Instead, be kind to each other, tender-hearted, eto na, forgiving one another, just as God, through Christ, has forgiven you. Yung galit na nararamdaman mo, anak, kapatid, sir, maaari pong hindi po yan mawawala until you let it go. Magkatabi kayo sa simbahan, hindi kayo nagpapansinan. Magkatabi kayo sa ministry, hindi kayo nagkikibuan. Magkasama kayo sa bahay, hindi kayo nag-uusap. Sabi niya kasi, pastor, papanagutan niya ako. Sabi niya, papakasalan niya ako. Sabi niya, mahal niya ako. You are dealing with yesterday's offense with today's strength. And because of that, mga kapatid, you are losing peace. You are losing joy. And sometimes, unfortunately, even worse, yung unforgiveness, nagiging stronghold. There is a word. Pansinin niyo po, sa offense, may fence. Parang bakuran. Nababakuran ka ng offense. Yung unforgiveness, nagiging gateway ng kaaway para nakawin po ang ating kaligayahan. But if you want to move on, if you want to succeed, now let me ask you a question. Put yes in the comment section. Do you want to move on? Do you want to succeed? Do you want to go to the next level? Yes, pastor. If you want to go to the next level, if you want to succeed, if you want to move on, you cannot have that baggage. You cannot have that weight. Amen? You need to release that. You need to let it go. You need to release the pain, unfortunately. Kasi mas gusto natin minsan hinahawakan yan. But if you want to go to the next level, you have to release the pain. You have to release the guilt. You have to release the anger, the bitterness, the frustration. And when you start to let go of that anger, yung healing dun pa lang po makakapagsimula. Pagka nakapagpatawad ka, hindi naman natin laging sinasabing tama sila. Pero ang sinasabi mo lang, gusto mong maging malaya. Ano mang sugat na naidulot ng mga tao na ito na nakagawa sa iyo ng mali, kapatid, naniniwala ako that every pain has a purpose and God will use all this pain and every not so good situations in our life para po ipakita po sa atin ng Panginoon ang kanyang purpose. Gagamitin po ng Lord yan. No? Again, hindi mo makakalimutan, meron pa rin peklat, di ba? Meron pa rin sugat, pero gagamitin ng Lord. Change the way you remember it. Naalala ko po, meron po ako ditong meron po ako, di ko alam kung kita sa camera ito, meron po ako ditong peklat, no, sugat. No. Naalala ko po ito kasi I think mga 6 years old, 7 years old po ako nito. Naglalaro po ako sa may labas at habang naglalaro, kasi uso pa ninyo naglalaro sa labas eh. Ngayon hindi na yata masyado, no? Naglalaro po kami sa labas at habang naglalaro kami sa labas, nadapa po ako at tumama po ito sa pinaka mudguard o tapalodo nung sidecar, no? Eh, 'di ba mga yero po 'yun noong unang panahon, talagang ang laki po ng sugat, ang lakas po niya magdugo. And because natahi po ito ng doktor, no? This wound kept me in the house for days. Hindi ako makalabas because of this wound. Hindi ako makalabas kasi nasaktan ako ng sugat na ito. Okay? Pero, kung, for example ngayon, 30 years later na, pwede ko pa rin sabihin, ba't di ka pa rin lumalabas? May sugat ako eh.
Sisisihin ko pa rin tong sugat na to na nangyari sa akin 30 years ago. I cannot blame this wound forever. I cannot blame this pain forever. I cannot blame this hurt forever. Kung ako man ay magdesisyon na hindi lumabas 30 years later, hindi na yun dahil sa sugat. Dahil na yun sa aking desisyon. Yes, this wound held me before for days sa loob ng aking bahay, but it doesn't hold me anymore. I am free now. I was wounded but I am whole. At ngayon, meron akong peklat, pero yung peklat na yan, storya na lang. Kasi ang sugat nakakapagpahina, pero ang peklat nakakapagpalakas. Ginagamit ng Lord yung peklat na yan para maging testimony. Ginagamit ng Lord yung mga peklat, yung sakit na naidulot sa atin to bring us to the next season, to the next level of our life. So my question is this: ako may sugat dito, pero ikaw may internal wound marahil sa iyong puso. Which area of your life are you wounded? Amen? Just like Jesus Christ, more than 2,000 years ago, when He died on the cross, He was nailed at His hand, nailed at His feet. Meron siyang sugat sa kamay, may sugat siya sa paa, meron siyang sugat sa kanyang tagiliran. Kaya naalala niyo si Thomas, di ba? Nung hindi niya nakita sa first Sunday service ang ating Panginoong Hesus, sabi niya, maniniwala lang ako kapag nakita ko yung peklat, okay, sa kanyang kamay at sa kanyang tagiliran. He wanted to see the scars. Why? Bakit niya gusto makita yung scars? Kasi yun ang magpapatunay kung ano yung pinagdaanan ni Jesus. Hindi yung sugat, yung peklat. Yung scars ang evidence ng iyong pinagdaanan. Yung scars ang evidence ng pinagdaanan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. At lahat ng peklat na meron ka ngayon sa iyong buhay, yan ang ebidensya ng lahat ng pinagtagumpayan mo sa pamamagitan ng ating Panginoon. So whatever it is that wounded you, whoever it is that wounded you, yung wounds na yan, hindi gagaling. Amen? Yung wounds na yan, kung hindi gagaling, it will always keep you from your destiny. What happened in the past should not sabotage your future. Be on guard. No, bantayan mo, because naniniwala ako that still forgiveness is possible. Everybody put that in the comment section right now. Forgiveness is possible. I cannot forget it sometimes, but through God's grace, who died on the cross for my sins, through the forgiveness that I've received from Him, I know I will be able to forgive. Let us pray. Panginoon, salamat po for each and every one of us, O God, for reminding us of this wonderful truth that we can, through You, forgive what we cannot forget. I've never claimed, Panginoon, na madali po ito. Hindi ko po sinasabi na maliit o hindi masakit ang pinagdadaanan ng aking mga kapatid. However, Lord God, naniniwala po ako sa prinsipyo ng sinasabi mo sa iyong salita, at kung sinabi mong kaya namin makapagpatawad, naniniwala akong kaya namin makapagpatawad. So Lord God, dalangin ko sa lahat ng sugat, sa lahat ng sakit, sa lahat ng memorya na hanggang ngayon nagdudulot ng sakit sa puso ng bawat isa. Lahat ng tao nakaranas, Panginoon, na sila'y namaltrato, napaglupitan, na take advantage, na loko, nasaktan sila, nanlambot ang kanilang mga tuhod, Panginoon, dahil sa ginawa ng mga taong ito. Lord, ang aking dalangin, i-comfort mo po sila. At ipaalala niyo po sa kanila, Panginoon, yung kapatawarang Ikaw ang nagbigay sa amin, and allow that forgiveness to enable us to forgive those people who have hurt and offended us as well. Forgiveness is possible, Lord God. When we pray for them, decide, O God, to forgive them and to change the way we remember that hurt. We honor You, Lord God. May healing takes place, Lord God, out of this digital gathering, Lord, that wherever we are in the world, makaranas po kami ng yakap na nagmumula sa Iyo, na itong sakit na aming nararamdaman, Ikaw ang magpapagaling, at yung sugat na meron kami, Ikaw ang maghihilom, para yung peklat at scars na ito ay magiging testimony namin ng Iyong kabutihan sa aming buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Palakpak emoji po, as many as you can. Amen. Let us clap our hands and glorify the Lord for what He has done. And then put that in the comment section. Lord, allow me to forgive. Lord, strengthen niyo po ang aking pananampalataya. Increase my faith. We are going to talk about the subject of disappointments today. Sino sa inyo mga nadidisappoint na, okay? Na-disappoint na tayo, and probably
nagtatanong kayo, bakit nga ba ako nadi-disappoint? Anong reason for all this disappointment? Because I believe that everyone has been disappointed one way or the other. Yan man ay hindi masayang pagsasama sa isang kasal, yan man ay kasama mo sa trabaho na inangkin na yata lahat ng credit na dapat palagay mo para sa iyo, mga kaibigan mong sumira sa pangako, mga doktor na hindi ka mapagaling, mga naluging negosyo, pagkatanggal sa trabaho, mga plano mo sa buhay na hindi nagmaterialize, pagkawala ng mahal sa buhay, kasakitan or broken dreams. Naniniwala ko lahat po tayo ay nakaranas na ng disappointment sa ating mga buhay. Pero ba't nga ba tayo nadi-disappoint? By definition, ang ibig sabihin nitong disappointment actually is, disappointment happens when something or someone fails to satisfy hopes or expectation. Kapag tayo ay may inaasahan, kapag tayo ay may ine-expect sa isang bagay at hindi na-deliver yung expectation na yon, usually doon po pumapasok yung disappointment o pagkadismaya natin. Maaaring simpleng expectation sa itsura, katulad ng akala ko matangkad siya, akala ko matangos ang ilong niya, o siya na ba talaga yan? Yung mga wrong expectation na yan ay nagli-lead sa mga disappointment sa ating buhay. Nakakatakot ang disappointment kapag pinabayaan natin, kasi ang disappointment could lead to despair. Pag sinabi mong despair, misery, o kaya naman even worse, depression. However, I acknowledge also na ang disappointment ay inevitable. Ibig sabihin yan, hindi mo maiiwasang ma-disappoint ka. Maliit na bagay o malaking bagay, lahat po tayo ay dumaranas ng disappointment. Pero kung ang disappointment ay inevitable, ang despair naman po ay optional. Hindi naman porket nadi-disappoint ka, ay kailangang ma-depress ka na kagad. Hindi naman automatic na porket na-disappoint ka, ay kailangan maging miserable kagad ang ating buhay. However, maganda rin pong paalala sa bawat isa ito ng Panginoon sa atin na lahat po tayo, even our biblical heroes, have experienced disappointments in their life. Kung bubuksan po natin ang Bible sa Psalms chapter 42 verse 11, mismong si David po ang nagsasabi nitong mga verses na ito. Sabi niya, "Why am I discouraged? Why is my heart so sad?" Nararanasan niyo po ba ito sa inyong buhay? Na kayo ay nagtataka rin kung ba't kayo nadi-discourage? Bakit ang puso niyo ay nalulungkot? Tingnan niyo ang ginawa ni David. Sabi niya, "I will put my hope in God." That in the midst of this discouragement and sadness na nararamdaman ko, yung pag-asa ko ilalagay ko sa Panginoon at ako'y magpupuring muli sa Kanya. Bakit? Kasi minsan kapag nadi-disappoint ka, kapag discouraged ka, kapag malungkot ka, humihinto yung pagpupuri eh. Kaya sabi ni David dito, naku, mukhang nakalimutan ko na that even in the midst of a difficult situation, I should praise the Lord. I should worship my Savior and I should worship my God. So ibig sabihin, si David mismo, nakaranas siya ng disappointment, na-discourage din siya, pero ang naging solusyon niya, sabi niya, ilalagay ko ang aking pananampalataya sa Diyos at magsisimula uli ako magpuri sa Kanya. Bakit to? Kasi maging mga biblical heroes natin, nakakaranas po ng disappointment yan. Huwag nating iisipin na porke tayo ay nananampalataya na sa ating Panginoon o tayo ay matagal na Christian, no, na pinanghahawakan ng ating pananampalataya, ibig sabihin nun ay hindi na po tayo madi-disappoint. Si Joshua na-disappoint po siya. Si Jacob na-disappoint. Si Sarah na-disappoint. Si Hannah na-disappoint. Si Job sa Bible na-disappoint. Si Jeremiah na-disappoint po siya. Even Apostle Paul were persecuted and disappointed. At maaaring tayo, hindi naman tayo katulad ni Apostle Paul, ni David, ni Joshua, ni Jeremiah, pero maaaring at some point, or even now, sinasabi mo, parang hindi ko yata kayang makasurvive pa. Parang hindi ko na yata kayang bayaran pa ang mga bagay nito. Parang I cannot take this feeling anymore. No? I cannot move forward anymore. Bakit? Kasi nakakaramdam tayo ng disappointments. Pero if you've been listening to me for quite some time, maaring narinig nyo na akong sinasabi ito at paulit-ulit ko pong isasabi ito sa inyo bilang encouragement sa bawat isa sa atin that we cannot control what happens to us, but we can always control what happens in us. Hindi ho natin makokontrol ang mga circumstances na nangyayari. Maaring hindi mo makokontrol ang pagkawalan ng trabaho, pagkamatay ng mahal sa buhay, ang mga disappointments sa kapaligiran natin, but definitely, we can always control what happens in our hearts. Do we have this mindset na hindi ko maiiwasang magkaroon ng disappointment externally, pero ang importante itong disappointment na ito ay hindi mag-dwell sa aking puso internally. Isang magandang example dito, classic example of disappointment is yung nation of Israel nung sila po ay lumabas sa pagkaalipin mula sa Egypt.
No, ang sabi ng scripture, tumawid po sila sa Red Sea and they just experienced one of the most spectacular miracle that God did, na parting the Red Sea. And after that parting of the Red Sea, they traveled 3 days more. And after traveling for 3 days more, they experienced hunger and thirst. At dahil sa kanilang pagkauhaw, naghanap sila ng tubig na kanilang maiinom. And unfortunately, they went to the bitter waters of Mara. Now listen to me. For 3 days, wala silang mainom. For 3 days, kailangan nila ng tubig. For 3 days, pagod sila. For 3 days, they were hungry. For 3 days, they were thirsty. And then after all of these things, nakahanap sila ng isang river. No? Pero itong river na to ay undrinkable. It was bitter. It was contaminated. Oh, so this is a water, yes, pero hindi nila maiinom. Imagine the disappointment. 'Di ba? Na parang sa sobrang disappoint nila, sinisi nila si Moses. Na sabi nila kay Moses, pinagkatiwalaan ka namin, sinunod ka namin, tapos ito pa mangyayari sa amin. Kulang ba ang libingan dito sa Egypt at parang gusto mo kaming mamatay? Because alam nila that this is a life and death situation. Na-disappoint sila kasi yung inaakala nila, okay? Yung ine-expect nila na bodies of water na makakapag-quench ng kanilang thirst, hindi yon na nakapag-quench ng kanilang thirst. Kaya sila na-disappoint sa kanilang buhay. Nakita nyo mga kapatid, even pagdating nila doon sa Promised Land, napuno po rin po sila ng disappointments. Nung nakita ng mga Israelites ang Promised Land na ipinangako ng ating Panginoon, di ba? Maaga nga silang nakarating doon eh. Pero nung nag-send si Moses ng espiya, no, doon sa Promised Land, ang sabi nung 10 espiyang bumalik, mukhang hindi natin kaya, masyadong malalaki ang mga higante dyan. And even though si Joshua and Caleb reported the otherwise, mas pinaniwalaan ng mga tao yung report ng 10 espiya kung saan sinabi nilang hindi natin kaya. So makikita nyo na hindi lang sila takot, no, sa mga kalaban, kundi disappointed din sila. Kasi siguro in-expect nila na yung promised land na yun ay magiging madali lang i-possess. However, they really have to possess their possession. So yung mga promised land na yan na supposedly sa kanila na, it is rich, it is abundant, it is fruitful, unfortunately, they cannot possess it right away. They have to fight for their possession. And I believe that yung mga pangyayaring ganyan sa ating buhay, na meron tayong ini-expect sa Panginoon, nangako ang Panginoon na ito ang bibigay niya sa atin, pero yung expectation natin na madaling buhay Kristiyano, yung magiging madali na lang ang lahat with our leadership maybe or sa ministry, it causes disappointments. Sino sa inyo nakakaranas ng mga ganito mga kapatid? Sige nga, let me know in the comment section if at some point in your life, these simple phrases and Bible stories are resonating in your heart, na nakakaranas po kayo ng disappointment sa inyong buhay. Because I'm sure, lahat po tayo at some point naka-experience tayo nito sa ating buhay. For sure, si John, si Saul, si Leah, si Abigail, si Jelomine, lahat po tayo naka-experience tayo ng disappointment sa ating buhay. Alam niyo po ba that even si Esau, mas kilala natin sa Tagalog, nung ninakaw in essence ni Jacob yung blessing na supposedly para sa kanya bilang isang panganay, 'di ba, nung kinukuha niya na yung blessing niya doon sa kanyang tatay na si Jacob, umiiyak siya. Sabi niya, "Bless me. Pagpalain niyo, ba't niyo binigay sa akin? Ba't niyo binigay sa iba, sa kapatid ko, yung blessing na supposedly para sa akin?" And he was so disappointed and possibly enraged with the thought na akin dapat yan. Pero bakit ibinigay sa iba? And sometimes may mga ganong circumstances sa ating buhay na sinasabi natin, ako naman yung sumunod, ako naman yung naglingkod, ako naman yung nagbigay ng buhay, nag-alay ng buhay. Pero bakit ito nangyayari sa atin? Na minsan naturuan tayo o kaya napaniwala tayo sa isang konsepto na tinuruan tayo na kapag meron tayong enough na pananampalataya, hindi na tayo maghihirap. Pag may enough time pananampalataya, hindi na tayo madidisappoint. Nakalimutan natin na hindi po obligado ang Diyos na payamanin tayo. Hindi po obligado ang Diyos na pagpalaan tayo. Binigay po niya yan freely sa bawat isa sa atin. That's why we call it a favor from the Lord. Pero sometimes kapag hindi natin nararanasan, come on somebody, minsan pag di natin nararanasan is sometimes nate-tempt tayo na ma-disappoint. Pero bakit nga ba tayo nadi-disappoint in the first place? Do you want to know bakit nga ba tayo nadi-disappoint? And I want you to take note of this. Gusto ko mag-take notes kayo dito kasi I know at some point, no, kung nakakaranas tayo ng disappointment, gusto nating malaman ano ang ugat ng disappointments natin. Bakit tayo sa buhay mas madalas nadi-disappoint sa mga bagay-bagay? Number one, we are disappointed because we trust men more than we trust God. No? Kaya tayo nadi-disappoint, number one, is because mas magtitiwala tayo sa tao kaysa nagtitiwala tayo sa Diyos.
tignan po natin ang story ni Joseph sa Bible. Okay? Kung titignan niyo po ang story ni Joseph sa Genesis, ang sabi ng scripture, si Joseph, the Lord was with Joseph. Si Lord kasama si Joseph. And because the Lord was with Joseph, the Bible says that God gave him success. So, dahil kasama ni Lord si Moses, naging successful si Joseph. So, kailangan maunawaan natin yan, na hindi kasama ni Lord si Joseph dahil successful siya. So, hindi lang sinasamahan ng Lord ang successful. In fact, pag sinamahan ka ng Lord, sigurado ang success. That whatever Joseph does, it prospers. Ano man ang gawin ng kanyang kamay, lagi siyang pinagpapala. But unfortunately, dito sa mga favor na natanggap niya, may mga taong probably nainggit sa kanya. And siguro because the Bible reference also Joseph to be handsome, may mga nagkakagusto sa kanya. At isa sa nagkagusto sa kanya ay yung asawa ng kanyang bossing. No, asawa ng kanyang boss na paraon. And because of nagkagusto ito, to cut the long story short, no, naakusahan falsely itong si Joseph ng rape. Nakulong si Joseph sa isang kulungan. Now listen, kung kilala niyo si Joseph at alam niyo po ang ipinangako ng Panginoon kay Joseph, ipinangako po ng Panginoon na si Joseph ay luluhuran ng mga tao, gagalangin siya, irerespeto siya. And yet, ano nangyari? And yet, yung dapat niluluhuran, yung dapat na ginagalang, yung dapat nasa palasyo, nasan siya? Nakakulong siya ngayon. And while Joseph was actually in the pit and imprisoned, madaling isipin na, nakalimutan na nga ba ako ng Panginoon? And what disappointment could it be? Na ikaw na nag-e-expect ka sa mga pangako ng Panginoon, nag-e-expect nga na ikaw ay bibigyan ng Lord ng pabor. Nasaan ka? Nasa kulungan ka. Paano mangyayari dito yung pabor na gusto ng Panginoon sa akin? Pero tignan nyo because the Lord was with him and the favor of the Lord was with him, even nung nasa kulungan si Joseph, nakakuha siya ng pabor sa warden at naging in charge siya sa mga prisoner. Doon niya na-meet yung dalawang kasama niya sa kulungan na cupbearer at baker na naginip ng sabay at yung kanilang panaginip ay na-interpret nitong si Joseph. At nung nakalaya yung cupbearer and unfortunately yung baker ay namatay, ang sabi ni Joseph dun sa cupbearer, alalahanin mo ako paglaya mo. Banggitin mo ako sa paraon kapag ikaw ay nakalabas na. Ang sabi naman ng cupbearer, wag kang magalala, akong bahala sa'yo, ilalabi kita dun sa presidente. Alam niyo po ba nangyari pagkatapos nito? Pagkatapos makalaya ng cupbearer, nakakalimutan niya si Joseph. And he forgotten Joseph for more than 2 years. Imagine niyo yun. No, more than 2 years siyang nakalimutan. Another disappointment na instead of being rewarded, dahil siya ang nag-interpret nung panaginip, instead of being remembered, he was forgotten. Just imagine how Joseph's hope was crushed again. Bakit? People will let you down. Hindi lahat ng nangako sa'yo, tutuparin nila ang kanilang mga pangako. And usually, yung mga disappointments na nararamdaman natin is simply because we chose to trust men more than we trust God. Kaya po tayo nadidisappoint kasi lagi tayong umaasa sa pangako ng ibang tao, sa kayang ibigay ng ibang tao, sa mga bagay na ipinapakita ng ibang tao. Hindi. Dapat tayo magtiwala sa Panginoon na siya lamang po ang pagkatiwalaan natin sapagkat alam natin na ang tao posibleng hindi tumupad sa kanilang pangako pero ang Diyos tumutupad sa kanilang pangako. Sino sa inyo nakaka-relate, mga kapatid, sa pinag-uusapan natin? Okay, lagay nyo nga sa comment section, i-remind mo ang sarili mo, people will let you down. Stephen, people will let you down. Rachel, people will let you down. Rebecca, people will let you down. Carolina, people will let you down. Bakit? Yung cupbearer na nangako sa kanya, iniwan din siya sa ere, nakakalimutan siya for more than 2 years. Imagine niyo yun. What a disappointment, mga kapatid. Amen? And maybe, just maybe, many of us are disappointed is because we trust men more than we trust the Lord. I believe this is a reminder for each and every one of us. No, hindi ko naman sinasabing wag na tayong maniwala sa pangako ng tao. Pero wag mo na lang basta yun lang ang aasahan mo na susi ng iyong pagyaman, susi ng breakthrough sa iyong buhay, o susi ng milagro sa iyong buhay. Hindi po sila ang source mo. Hindi trabaho mo ang source mo, hindi bank account mo ang source mo, hindi yung experience or education or connection natin, influence natin. No, ang source natin ay ang ating Panginoon. Amen? Ang next is unmet expectation. That's number 2. Number 1, we trust men more than we trust God. And number 2, because of the unmet expectation. Bakit po tayo nadidisappoint? Is because of the unmet expectation. Naalala ko sa Luke chapter 24, the day where Jesus rose again from the dead, at dun sa road to Emmaus ay may 2 disciple na naglalakad.
Sabi na scripture, on that very same day that Jesus rose again from the dead, itong dalawang ito at yung isa ay si Cleopas, well, they were talking about the big news. Ano yung big news na yun? That Jesus rose again from the dead. Jesus, in essence, joined them, okay? In the midst of them, but they were kept from recognizing Jesus Christ. So, nandun sa gitna nila ang ating Panginoong Jesus, pero hindi nila na-recognize ang ating Panginoon. Amen? Because they were so sad and so sorrowful na ang ating Panginoong Jesus ay patay na in essence. At yung Jesus na kasama nila sa ministry, yung Jesus na nakita nila nagpagaling, yung Jesus na nakita nilang nagbuhay kay Lazarus from the dead, is now dead. Na ang sabi ng Luke chapter 24 verse 20, the chief priest and the rulers handed him over to be sentenced to death, and they crucified him. Kinukwento nila kung paano silang na-disappoint, kung paano silang devastated na yung mga chief priests at mga rulers ang nagsintensya sa kanilang Panginoong Jesus na mamatay at crucify. Pero ang sabi ng verse 21, but we had hope, sa Tagalog, umasa kami, that He was the one who was going to redeem Israel. And what is more, it is the third day since this all took place. Amen? Umasa kami, ang sabi nila, na si Jesus Christ supposedly ang magre-redeem sa amin sa Israel mula sa pagkaalipin ng Romano. Gayunman, sabi nila, ito na yung pangatlong araw kung saan ang ating Panginoong Jesus ay namatay. Ang question, dinisappoint ba talaga sila ng Panginoon? Did Jesus let them down? No. They were discouraged because they expect Jesus to redeem their nation politically. Hindi nila alam na ang purpose talaga ng ating Panginoon is not to redeem them politically, but to redeem them spiritually. Amen? Transform ng Panginoon yung iniisip nilang pagkatalo nung siya'y namatay into a victory. What does it mean for us? Na minsan, may mga pagkakataon sa buhay natin that we expect God to do one thing and then God will do the other. Pero yung mga disappointment na yan is usually a result of the unmet expectation. Meron tayong expectation iba o mali sa ginagawa at gustong gawin ng ating Panginoon. And maybe 2025 has been a disappointing year for some of you. It has been a complicated year kahit na nagsisimula pa lang ang January at pakiramdam ninyo ang January ay parang ang tagal-tagal na, gusto niyo na matapos ang January. Parang gusto niyo na tapusin na natin ito. Paano ko i-handle, pastor, ang mga disappointments sa aking buhay kung 2025 pa lang, unang buwan pa lang parang hirap na ako at yung eye bags ko pang October na at yung stress ko pang November na at parang si Jose Marichan katabi ko na naman at nagbabati na naman ako ng Merry Christmas at dami ng mga problema ng aking pinagdadaanan, sa dami ng disappointments na nararanasan ko. How do I handle disappointments in my life? I believe the secret is very, very simple. Continue to trust God. Magtiwala ka sa Diyos. Bakit? Disappointment is not a dead end. Hindi porket nadi-disappoint tayo, tapos na kagad ang kwento. No? Meron pang gustong gawin ang Panginoon sa iyong buhay if you will just let Him. Hindi porket nagsara ang pinto, sarado na rin ang Diyos sa mga posibilidad na gusto niyang may gawin sa iyong buhay. Hindi po, may gustong gawin ng Panginoon sa iyo if you will just let Him be. Disappointment is not a dead end. I remember sa Mark chapter 2 yung story nung tatlong magkakaibigan na dinala nila yung kanilang kaibigan sa harapan ng ating Panginoon. Sabi ng Mark chapter 2 verse 1, when Jesus returned to Capernaum several days later, the news spread quickly that He was back home. Verse 2, soon the house where He was staying was so packed with visitors that there was no more room, that even outside the door. But while He was speaking God's word to them, verse 3, 4 men arriving, carrying a paralyzed man on a mat. Verse 4, they could not bring him to Jesus. They could not bring him to Jesus because of the crowd, so they dug a hole through the roof above his head. Then they lowered the man on his mat right down in front of Jesus. And Jesus, verse 5, seeing their faith, Jesus said to the paralyzed man, my child, your sins are forgiven. Look at these 4 guys na magkakaibigan that is so desperate to bring their friend to Jesus Christ. Ang sabi ng scripture, yung lugar kung saan nagpipreach ang ating Panginoong Jesus was packed with visitors. Wala ng kwarto, wala ng lugar, standing room only, even outside the door. Of course, what can you expect? Jesus was preaching. Of course, people are flocking in. There's no more room. Lahat ng lugar puno na, kahit na labas ng pinto, wala na habang nagpipreach ang ating Panginoong Jesus. Pero ang tanong, amen, kahit na ang mga tao ay excited to meet Jesus at punong-puno ang lahat ang bahay na ito ng tao because they want to listen to what Jesus was saying.
Dahil mission-minded ang magkakaibigan, kahit na punong-puno yung kwarto, meron silang mindset, kailangan naming dalhin ang aming kaibigan sa harapan ng ating Panginoon. Pero kung tayo ang kaibigan ng lalaking ito, maaring nung nakita natin yung maraming tao, sinabi natin, sa susunod na lang. Nung nakita natin, puno na, maybe, susuko na tayo. Madidisappoint ka kasi ine-expect mo magiging madali. Ine-expect mo nung araw na yan, gagaling ang iyong kaibigan. Maybe, sabi na yan, sige, antayin na lang natin kung kailan matatapos ang ating Panginoon. Pero ano nangyari? Hindi sila nagpadaig sa kanilang excuses. Hindi sila nagpadaig sa kanilang disappointments. Because they are not just frustrated. They are not just disappointed. They are full of faith. Dahil punong-puno sila ng pananampalataya, kahit na-disappoint sila, tumuloy lang sila. Kasi hindi nila kayang pumasok doon sa pintuan, pero kaya nilang tungkabin at buksan ang bubong. Anong ibig sabihin nito? Disappointment is not a dead end. Hindi porket na-disappoint ka at sarado na ang pintuan, wala nang paraan. It's crowded, oo, pero desperate kami. Crowded dyan, pero kailangan namin ng milagro mula sa Panginoon. Crowded dyan, pero kailangan namin dalhin ang kaibigan namin sa harapan ng ating Panginoon. Bakit? Sometimes ang mga pintuan hindi accessible, but it doesn't mean that there is no other way. May mga pintuang isasara pero hindi ibig sabihin tapos na at wala ng pag-asa. Hanggang saan ka kayang dali ng pananampalataya mo? Yan ang tanong. Hanggang saan kang kayang dali ng paniniwala mo sa ating Panginoon? Because disappointment is not a dead end. Wag mong iisipin, don't think for a moment na ang Diyos natin, amen, ay humihinto na porket pakiramdam mo, wala ng pag-asa dahil na-disappoint ka at parang napunta ka sa isang pader. Kung meron kang plano, may mas magandang plano ang Diyos. If you got a plan, God has a better plan. Ang Diyos natin ay mas may magandang plano sa bawat isa sa atin. Minsan lang may mga pagkakataon na mga blessing sa buhay natin ay parang supposedly blessing pero nasaktan ka, na-disappoint ka. Pero what if, even in that closed door, even in that crowded area, amen, God is orchestrating something in your life and in your situation. That is a good reminder for each and every one of us, my friends and family. Global family, magandang reminder yan ng Panginoon. Sino-sino man kayo nandito, si Christian, si Randy, si Erwin, si Estelita, si Joyce, si Rosel, I want to remind you, disappointment doesn't have to have the final say. Hindi porket na-disappoint ka, tapos na rin kagad ang ating Panginoon. Hindi mo man maranasan ang tagumpay ngayon, hindi ibig sabihin nun na hindi mo na siya pwedeng maranasan bukas. Hindi porket hindi nangyari ngayon, hindi na mangyayari bukas. Hindi porket hindi sinagot ngayon, ay hindi na sasagutin ng Panginoon. So kung sinara ng Lord, kung sarado ang pintuan, minsan magre-rearrange ka ng priority. Minsan babaguhin mo ang iyong plano. Minsan akala mo sa pinto ka dadaan, pero sa bubong ka pala papadaanin. But disappointments doesn't have to have the final say. Bumagsak ka, pero hindi pa tapos ang laban. Inayawang ka, pero hindi pa tapos ang laban. Iniwan ka, pero hindi pa tapos ang laban. Tinalikuran ka, pero hindi pa tapos ang laban. Kahit pa tinanggihan ka, hindi pa rin tapos ang laban. Your God is a waymaker. He is a promise keeper. If He said it, believe it. Kapag sinabi ng Panginoon, gagawin niya. If God says it is finished, it will be done. Sarado man ang door of opportunity, laging may roof of opportunity. Sarado man ang pinto, lagi mong tatandaan, may bubong pa kaya. Okay, na-disappoint lang tayo pero may paraan pa rin. No? Lagi mong tanungin ang sarili mo, na-exhaust na ba talaga lahat ng posibilidad? Nagawa ko na ba talaga? Nanalangin na ba ako sa Panginoon? Baka hindi pa. Naniwala ba talaga ako sa Panginoon? Kasi baka mamaya ang nakikita na lang ng mata natin yung limitasyon, kaya may disappointments. Puno ng tao. Pumunta ako sa likod, puno. Pumunta ako sa harap, puno. But let our eyes see that our God is a God of... okay, let me rephrase. Allow your eyes to be open for you to be able to see a God that is limitless. Your God is a God who knows no limit. Ang Diyos mo walang limitasyon. So kahit pa sinarhan na ng doktor, healing is still possible. Kahit na wala ka ng mahiraman, provision is still possible. Kahit pakaramdam mo wala ng pag-asa, protection is still possible. Freedom is still possible. And peace is still possible. Hindi nila madala ang kanilang kaibigan because of the crowd. Pero nagbutas sila ng bubong. They lowered down their friend sa harap mismo ng ating Panginoon. Hindi na nga sila pumila in essence. Bakit? Na-disappoint sila, but they turned their disappointment into an appointment with Jesus Christ. Sa harap mismo ng ating Panginoon. Nakipag-appointment sila. Biruin mo, na-disappoint lang sila. Trinato nila yon, baka may appointment talaga tayo. Kaya nilagay nila at nilaglag nila, okay, ibinaba nila ang kanilang kaibigan sa harap ni Jesus Christ as if may appointment sila sa ating Panginoon.
And disappointments can be an appointment for God's provision in your life. Disappointment could be an appointment for God's protection in your life. So sa mga panahong tatanungin mo, nasa ng Diyos, nasa ng pagpapala ng Diyos, nasa ng promotion ng ating Panginoon, might as well ask you a question. Nasa ng pananampalataya mo? Ang tiwala mo dapat nasa Diyos. Ibalik mo sa Diyos, wala nang iba. Amen? Lagay nyo nga po sa comment section, ang tiwala sa Diyos. Amen? Lagay nyo sa comment section, Stephen, ang tiwala sa Diyos. Okay? Heidi, ang tiwala sa Panginoon. Okay? Joanna Marie, ang tiwala sa Panginoon. Joanne, ang tiwala sa Panginoon lang. If God disclosed, no, minsan kung kailan niya gagawin ang isang bagay, kung kailan niya i-release ang blessing, kung kailan niya bubuksan ang durungawan ng langit, di sana wala tayong problema, no? Sabihin natin, Lord, kung dinidisclose mo lang kung kailan ako makakapag-asawa, kung kailan mangyayari to, hindi dapat problema to. Pero minsan nadidisappoint tayo kasi hindi natin alam kung kailan gagawin ng ating Panginoon. Pero ang pangako lang ng Diyos, kung yan talaga ay sinabi niya, He will accomplish what He has said in His word. Sa Romans chapter 5 verse 5, and I will close with this. Ang sabi ni Apostle Paul, and this hope that we have, yung pag-asang meron ka, will not lead to disappointment. For we know how dearly God loves us because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with this, with His love. So kung ikaw man ay nawawala ng pag-asa, actually ang context nito is this, no? Ang sufferings, tinutulungan tayo na ma-develop, ang sabi ni Apostle Paul, na kapag tayo ay may mga suffering, na de-develop tayo into a mature Christian, na ang mga problem nagpo-produce ng endurance, ang endurance nagpo-produce ng lakas, ng character, at yung character na nade-develop, nagpo-produce ng pag-asa. At itong pag-asa na meron ka, yan yung sa verse 5, na meron ka sa ating Panginoon, that is the kind of hope that will not disappoint. Bakit hindi ka madidisappoint kung magtitiwala ka? Kasi yung Diyos na iyong pinapanampalatayanan, yung Diyos na iyong inaasahan, mahal ka. He loves you. So yung disappointment sa ating mga buhay, iaalaw ng Panginoon minsan. Minsan may mga times na iaalaw ng Diyos na mangyari sa iyong pamilya, sa iyong karir. Pero kung di mo man makita ang kamay ng Diyos sa gitna nito, lagi mong pagkatiwalaan yung puso ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. He is doing something. He has a greater plan, that His plans are greater than ours. His thoughts are better than our thoughts, and His ways are better than our ways. And if you have that kind of perspective, if you have that kind of mindset, I believe na anumang unmet expectation, anumang pagtitiwala na meron tayo sa tao, it will all be gone, and lahat yun magsishift tayo into believing that nothing is impossible with the Lord. Sa mga panahon na mas nagtitiwala tayo sa tao kaysa sa Diyos, at may mga expectation tayong hindi ma-meet, lagi mong tatandaan, ang Diyos ay may mabuting layunin sa iyo, sa iyong pamilya, at sa ating lahat. I'm so excited for what God is about to do to you. Di ko alam kung ano po ang level of sufferings, brokenness, heartbreak na nararamdaman mo sa mga panahong ito. Pero gusto ko lang sabihin sa iyo at encourage ka, kapatid, na kung ikaw man ay dumarating sa mga panahong nadidisappoint ka, na parang hindi nangyayari yung gusto mong mangyari at hindi mo makita yung gusto mong makita at hindi mo marinig yung gusto mong marinig, lagi mo lang tatandaan na may Diyos na nagmamahal sa atin at hindi niya hahayaan na hindi natin makamit yung bagay na gusto niyang makamit natin kung nakikita ng Diyos na ito talaga ay nasa tamang panahon. Just believe in the Lord, and I believe the Lord will continue to lead us into a revelation that all these disappointments is not actually a dead end. It is a platform, not a prison. Huwag mong hayaan na ito ang maging dahilan para huminto ka, bagkos ito ang hayaan mong maging paraan para mas lalo ka makarating sa susunod na stage ng iyong buhay. Let us pray. Panginoon,